Hindi ako madalas bumili ng mga lens kasi ang dami na nating lens eh. Nasabi ko na ba na meron tong autofocus? Bihira sa mga third party lens na merong autofocus. Alam na natin na maggastos ang photography, lalo na yung mga camera lenses. Yung mga camera lenses na specific na ginawa para sa iba't ibang genre ng photography. Kung gusto mong makatipid, ang isang option mo ay bumili sa second-hand market ng native lens. Kung gusto mo pang mas lalong makatipid, maghahanap ka ngayon ng third-party lens manufacturer. Pero konti lang yung mga third-party lens na available talaga na mura. In this video, I'm going to show you one of the most budget-friendly third-party lens for Fujifilm, and this is the Viltrox 28mm f4.5 pancake lens. Hindi ako madalas bumili ng mga lens kasi ang dami na nating lens eh. Nasabi ko na ba na meron tong autofocus? Bihira sa mga third-party lens na merong autofocus. Sobrang liit lang niya. Tingnan nyo kung gaano siya kaliit. Metal din yung build niya at maganda rin yung pagkaka-build sa kanya. Parang yung lens cap tsaka yung mismong lens ay magkasing kapal lang. Ang comment nila dito, kapag tinanggal mo raw yung lens cap tapos aksidente mong naipatong yung lens ng nakaganyan, nakababa, possible na sumayad yung glass niya. So ingatan nyo siya na wag sumayad. Alam nyo kung saan perfect tong pancake lens na to? Sa maliit na mirrorless, gaya nitong Fujifilm X-M5. So let's try it. By the way, ito yung part ng lens na kakabit sa camera. So meron siyang USB dito, Type-C. Yan yung pang-update ng firmware ng mismong lens. Tapos ito yung mga contact pins niya or contact pads. Pag nilagay mo siya ngayon sa Fujifilm X-M5, ganito yung magiging itsura niya. Itong part na to, Ingo, chill ka lang dyan. Itong part na to, ito yung para buksan mo yung lens. Ayan. This is 28mm, so times 1.5, 28, so 14 plus 28, that is 12, 42. So 42mm equivalent, more or less, approximately, yun yung focal length ng lente na to. And kung ikukumpara natin siya sa 100 series, so this is the Fujifilm X100S. Tingnan nyo yung lente nito kumpara dito sa pancake lens. Ang nakakatawa lang na yung XM5 ay magiging almost kamukha na nung Fujifilm X100. Pero syempre, yung sa X100, 23mm to eh. Yung fixed lens na nasa kanya. Ito naman, 28mm. Mas mahaba yung focal length netong pancake lens. Aluminum yung gilid niya, tapos yung marking is nandito. Nandito sa taas, sa top part niya. So, fix yung aperture niya, 4.5. And then, wala rin siyang focusing ring. Yung lens na yung mag-a-adjust ng focus mo. Kasi nga, siya ay autofocus lang. And para sa bilis ng focusing nito, let's see. Naka-single autofocus lang ako. Ayan o. Mabilis ah. So, susubukan natin siya sa labas. Tingnan nyo, sa sobrang liit niya, kasya na siya sa belt bag. Kasya nga siya sa bulsa. Ayan o. Diba? Meron ka ng mirrorless camera na kasya sa bulsa. Wala siyang aperture ring, wala siyang focusing ring. Fully automatic or autofocus lens lang siya. Since this is a pancake lens, para talaga siyang pancake sa nipis. Para sa akin, maganda yung mga ganitong lens para sa mga mabilisang travel, mabilisang street photography. Sobrang low profile niya at hindi napansinin yung mirrorless camera mo kapag meron kang ganito. Available tong lens na to sa Fujifilm, sa Sony, at saka sa Nikon. Hindi ko alam kung meron na rin siya sa Canon, pero parang wala pa. Etong nandito niya nga pala, yan yung kanyang open and close. Sabi nila, sasayad daw kapag hindi mo binuksan etong sa lens, tapos binuksan mo na yung camera. Pero parang hindi naman. Pero who knows? Mukha siyang matibay guys, tingnan nyo.
Maganda yung pagkaka-build sa kanya, hindi siya mukhang mumurahin at bagay na bagay siya kapag nilagay mo sa mirrorless camera mo. Hindi ito. Testing. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down. Para sa akin, yung output quality nito, okay na siya para sa presyo niya. Nakuha ko nga lang to ng sale ng around 3,200 pesos sa Shopee. Syempre, lalagay ko na lang yung link kung gusto nyo rin siyang matingnan. Tsaka for more details. Wala tong lens cap, tsaka wala rin siyang thread na para isarado mo yung lens or takpan yung mismong lens. Ito mismo yung open and close niya. This is not weather sealed pero wala siyang kahit anong kalog. Wala siyang kahit anong gumagalaw dito. Sa mga ganitong fixed lens or prime lens, syempre wala kang zoom. Kailangan ikaw na lang yung lumapit. Maganda rin yung ganito kasi nasasanay ka sa distance, yung layo mo dun sa subject or sa kinukunan mo. Kaya nga, ang iba, ang advice sa mga beginner is get your primes para masanay kayo dun sa focal length, kung ano man yung focal length na gusto nyong kuhain para sa type ng photography na gusto nyong gawin. For example, street photography or landscape photography. Syempre, meron yung iba't ibang mga focal length na babagay sa kanila. Kung sa landscape, ang maganda is wide. Ganun din sa travel. Kapag naman sa street photography, ang maganda is yung lens na halos kaparehas ng mata natin. Like yung malapit na focal length dun sa 35mm. So, eto, since this is 28mm, nasa around 42mm. So, pwede na rin. Medyo may pagka-zoom siya. So, hindi mo na kailangan lumapit dun sa subject na kinukunan mo. Ayos, diba? Kung ako yung tatanungin, ang best lens pa rin talaga para sa beginner or sa nagsisimula pa lang sa photography ay yung kit lens pa rin or yung zoom lens. Lalo na itong 18 to 55mm ni Fujifilm, 2.8 to f4 yung kanyang aperture. So variable aperture siya, depende sa focal length. Kung meron man akong recommendation na budget third-party lens or pancake lens, eto na yon. Ako kasi gagamitin ko to for travel para may extra lens lang rin ako kung kailangan ko siya, kung kailangan ko ng creative shots. And para sa akin yung quality niya, hindi siya super sharp pero hindi rin siya pangit. Anyway, ngayon yung mga grains or noise sa photo, okay na siya eh. Acceptable na siya lalo na for social media kasi nagiging part na siya nung parang characteristic, personality nung shot. Somehow nagiging ganon. Aesthetics ba? Kung na-enjoy mo yung photography and gusto mo lang talaga ng another lens, parang magbago yung way of shooting mo or yung style mo, gusto mo ma-experience yung parang point and shoot na camera na lang, siguro goods din sa'yo yung mga ganitong klaseng lens. Well, kanya-kanyang trip pa rin naman yan. Kung para sa inyo, gusto nyo lang ng ibang lens bukod dun sa kit lens nyo and nagtitipid kayo, good alternative rin yung mga ganitong klaseng pancake lens na parang magpa-function yung camera mo na point and shoot camera na lang kasi wala ka nang babaguhin dito eh. So ano ba? Sa tingin nyo, goods ba to? Siguro nga, i-comment nyo na lang sa baba yung sagot nyo. So dito na natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching Hate Photography TV and I hope you got something from this video or at least I got you entertained. Please don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay! Ayaw mo na.